Okay, sabi po dito, sa John chapter 19, verse 26 to 27, when Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved, standing nearby, he said to her, Woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. Amen. So ito po ang salita ng Panginoon. Pag nandun ka po sa bingit ng sakit, dati po dito nakaranas na sobrang sakit, physically. Amen. Yung bang minsan masakit ang ipin mo, or masakit ang tiyan mo lang, di ba? O di kaya nasa hospital ka, at ikaw ay, ano ba, si Saya, si Pastor Ramen, si Saya dati. Sobrang sakit. Hindi pagsasakit, hindi mo na maisip yung ibang tao, di ba? Hindi, sa totoo lang po, minsan kahit family mo, hindi mo na maisip, asa kaya tatay ko, nasa kaya nanay ko, ano kaya ginagawa ng anak ko. Ang iniisip mo lang, mawala yung pain na nararamdaman mo. Na maalis ka doon sa sitwasyon na gano'n. Amen? Pero, itong si Jesus, ang Panginoong Jesus, habang siya ay nagsasuffer sa cross, in the middle, nandun siya sa suffering na nakapako siya at nabali yung kanyang buto sa paa dahil pinako. Hindi po biro yun. Hindi ko po ma-imagine kung gano'ng kasakit yun. Siguro walang kasing sakit, physically. Sa kabila nun, naisip niya, nakita niya, na kasi ang kanyang magulang, yun lang ang nakalapit ng konti sa kanya. Yung tatlong Maria yun, yung magkakatabi. At ang kanyang mga disipulo, nakita niya ang kanyang nanay. At nakita niya ang kanyang mga disipulo at yung iba na yung kapatid niya. At naisip niya na siguro sa kanyang isip, paano na ang nanay ko pag wala ako? Parang gano'n, bilang panganay. Amen? Kasi panganay siya eh. Paano na ang magulang ko pag wala ako? And then that time on, naisip niya, at nung makita niya, bila niya naisip ang kanyang magulang, na paano na sila pag wala ako? Kaya sabi niya, nung makita niya kanyang magulang, Woman, behold your son, and son, behold your mother. Naisip niya sabihin yun. No? Naisip niyang ibilin ang kanyang magulang sa kanyang mga disciples. No? Sa kanyang mahal na mga disipulo, which is ang pinakamalapit sa kanyang puso si John. Binili niya nung makita niya. Paano sinasabi niya, ingatan mo yung nanay ko. Ikaw nang bahala sa pamilya mo. Ikaw nang bahala sa magulang mo. Amen? To think of it, na nandun siya sa middle ng suffering at para isipin niya pa ang ibang tao. Isipin niya pa ang kanyang magulang. Pero ganito naman, pag ikaw, alam mo nang mamamatay ka, lahat ng mahalagang bagay, ibibilin mo. Amen? Diba? Minsan yung mga magulang, ayoko pong mawala, malilit pa ang aking mga anak. Diba ganon? Kawawa naman ang aking asawa. Mawawala siya nakatuwang sa buhay. Diba ganon? Pagka yung nasa ano ka lang 50-50. At that time on, alam niya mawawala siya. Physically. Alam niya. At pinili niya, sabi niya, Behold your mother. Come to think of it, na hindi naman talaga niya kapamilya talaga, yung mga disipulo na yun. Amen? Pero pinili niya, kasi alam niyo po, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, yung gumagawa ng aking kalooban, yung gumagawa ng aking gusto, yung gumagawa ng aking will, yun ang totoo mong nanay, yun ang totoo mong kapatid, yun ang totoo mong magulang. Amen? At tayo po, we are in the family of God. Amen? Meron tayong kapatid in flesh. Meron tayong magulang in flesh. Pero mas higit yung kapatid mo in spirit. Amen? Alam niya na mas matimbang ang spirit. No? Kaya ibinilin niya, nag-create si God ng welfare sa kanyang ina. No? Nag-create ang Diyos ng new family sa kanyang ina. Kaya nga, nung matapos yun, sabi ng mga ginawa ng disipulo si Maria eh. At dinala sa kanilang tahanan, di ba? Amen? Tayo, nung makilala natin ang Diyos, tayo ay pamilya na ng Panginoon. Amen. Tignan mo yung katabi mo, kapatid mo yan sa Diyos. Ayaw mo sa hindi. Amen. Sabi mo sa kanya, wala na tayong magagawa, magkapatid talaga tayo. Amen. Alam niyo po ba, mas
kapatid pa ang kapatid mo sa spirit kaysa sa kapatid mo sa flesh. Although mahal natin yung mga kapatid natin, syempre kapatid natin sila. But, in spiritual realm, no, sa spirit po, mas matimbang yung ating mga kapatid. Kaya nga po ako, sa patotoo ko, wala na po ako naging pamilya kundi ay Jesus the Gospel. Kasi wala naman po ako mga kapatid. At yung tinatawag kong kapatid, eh talagang hindi ko naman po siya kapatid ng flesh. Magpinsan lang po kami. At naging pamilya namin ng church. Pag nag-i-invite yung mga pinsan ko ng mga excursion, nag-i-invite ng mga kung ano-ano gathering sa kanilang bahay, sabi ko, huwag lang linggo. Kasi hindi ako dadalo dahil meron akong church. At mas masaya ako, nakasama ko yung mga kapatid ko sa Panginoon kaysa mga kamag-anak ko sa labas. Yun po yung heart ko. Yun ang totoo. Sapagkat ang totoo mong kapatid na magmamalasakit sa'yo ng totoo, yung kapatid mo sa Panginoon. Tama po ba? Yung in spite of na mangyayari sa buhay mo, wala nang tatanggap sa'yo, kundi kapatid mo sa Diyos. Amen? Kahit ano pang gawin mo, kapag nakakilala tayo sa Panginoon, mahal natin ang Panginoon, at mahal din natin mga kapatid, kahit nagkasala pa yan sa'yo, no? And kahit nag-backfight pa yan sa'yo, sabi nga kanina, forgive them, diba? No? Kahit ano pang gawin yan sa'yo, kapatid mo yan, at mahalin mo yan ng totoo. Doon mo lang makikita ang totoo mong kapatid, ang totoo mong pamilya, sa piling ng Panginoon. Tayo, amen? Tayo, magkakapatid tayo sa Diyos. Kaya nga sa atin, pag may nag-backslide, di ba nalulungkot tayo? Pag may nanghina, nalulungkot tayo. Bakit? Anong nangyari? Amen? Kahit na ako anong gawin pa yung mas pag bumalik, di ba mahal pa rin natin, tinatanggap pa rin natin. Kasi siya talaga yung totoo. Amen? Amen? Sabi ko sa katabi, ako yung nawawala ang kapatid. Ako yung nawawala ang tasa. Ako yung nawawala ang tasa. Ako yung nawawala ang anak. Amen? We are family of God. Amen? Kaya mahalin natin ang isa't isa. Tanggapin natin ang isa't isa. Yung magturuan, magmahalan, magtanggapan, amen, magbigayan bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Grabe si Jesus, no? Nandun na siya sa krus, nagpilit pa siya ng 7 salita para sa ating lahat. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon, hindi kayang pantayan. Amen? Hindi kayang suklian, hindi kayang mamamahal natin si God, pero hindi natin kayang pantayan ang kanyang pag-ibig. Sobra-sobra. Kaya kung ano man ang gawin sa'yo ng kapatid mo, handa kang patawarin mo siya. Amen. Handa kang mahalin mo siya kahit ano pa siya. Amen? O kahit ano pang pinakamasakit ang gawin niya sa'yo, mahal mo yan kasi kapatid mo yan sa Panginoon. Amen? Kaya kapag nawala siya, umalis siya, di ba, tumutukot ng puso natin, ano nangyari? Bakit? Di ba tanong tayo ng patanong? Amen po ba? At alam niyo ba, dito ako nakatagpo ng nanay sa church. Kasi wala naman ako nanay yun, kaya walang ina. Amen? Dito ako nakatagpo ng totoong magulang, ng totoong pamilya. Kaya huwag mong iiwan ang pamilya mo sa Panginoon. Kasi ito na yung totoong pamilya. Amen po ba? Amen! Amen! Kaya pagka medyo na-struggle ka, medyo na-dismayo ka, alalahanin mo yung sinabi ng Panginoon sa krus. Namatay siya para sa bagay na ito. Amen? Magkaroon tayo ng totoong pamilya sa Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos. Praise God.